Nasa Australia si Vice President Sara Duterte para dumalo sa rally na nananawagan sa pagpapalaya sa kanyang ama. Dahil ito ang pang-apat na bansang pinuntahan ng bise sa loob ng isang buwan. Nagpatutsada sa kanya ang Malacanang. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nasa Melbourne, Australia si Vice President Sara Duterte. Sa abisong inilabas sa kanyang opisina, dadalo raw si Duterte sa isasagawang rally sa linggo para sa panawagang pagpapalaya sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong pa rin sa The Hague, Netherlands. Ito ay kaapat na biyahe niya abroad sa nakalipas lamang na isang buwan. Nauna rito, magkasunod na nagpunta ang bise sa Qatar kung saan nakasalamuha ang mga Pinoy doon sa kanyang birthday at The Hague, Netherlands kung saan binisita niya ang kanyang nakadetining ama. Sa Kuala Lumpur, Malaysia naman niya ginunita ang araw ng kasarinlan kasama rin ang mga Pinoy roon. So, 4 na bansa in just less than a month. So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yon. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. Sa hirit na ito, tinanong si Castro, nagkaroon ba ng paglabag ang bise sa mga sunod-sunod na biyahe? Ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Bring him home! Sa ika-100 araw ng pagkakakulong ng dating Pangulo kahapon, nag-prayer vigil ang kanyang mga taga-suporta sa Davao City. May nakabinbing petisyon para sa pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Pero sakaling mapagbigyan, nakasaad sa panuntunan ng International Criminal Court na dapat na miyembro ng ICC ang bansang paglilipatan sa kanya na handang sumunod sa mga itatakdang kondisyon ng korte. Kasunod ng pagsuko kay Duterte sa ICC, pinuri ni Special Rapporteur Irene Khan sa kanyang ulat sa 59th session ng UN Human Rights Council ang anyay matapang na hakbang para mapanagot ang mga lumabag sa karapatang pantao sa bansa. Kasunod dito, ang rekomendasyon na muling buksan ng pag-uusap sa pagbabalik ng bansa sa Rome Statute ng International Criminal Court nang hingan na reaksyon ng Malacanang. Open po siya. Nung huli po kami nag-usap, dahil doon pa po natin ito napag-usapan, sinabi po niya na open naman po siya. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.